Tara at samahan nyo akong tingnan kung ano ang meron sa Space and Time Cube. Unang-una muna guys, kinakailangan pumila tayo dyan sa labas para makabili ng ticket. At mamaya, sa dulo ng video na ito ay sasabihin ko kung magkano ba ang ticket na nagastos namin dyan sa Space and Time Cube. Ito nga palang unang pinasukan namin guys ay ang Fantasy Cinema na Malarial to ang datingan niya. Pero guys, kiniklear ko lang po sa inyo na ito po ay bukod ng bayad. Inavail lang ni Papa Ray to para ma-experience namin ng mga bata. Sa totoo lang guys, dito talaga ako nag-enjoy. Lalo na yung mga bata. At dahil nga mala-reality ang datingan itong fantasy cinema na ito, kung kaya naman kapag merong tubig, hangin, or kaya naman snow doon sa pinapanood nyong movie, ay ma-experience nyo din. Nung time namin na yan na nagpunta kami, yan sila Aladdin yung natapat sa amin na movie. Pero siguro iba-iba ang mga pinapalabas nila dyan guys. Ang isang masasabi ko lang sa inyo, talagang mag-e-enjoy kayo kapag tinry nyo tong fantasy cinema. Hindi lang yung mga bata, pati kayo mag-e-enjoy. At sumunod naman namin pinuntahan itong upside down naman na kitchen part ng bahay na pwede kayo magpa-picture. At ayan, yung picture namin. Next naman, ito namang aming pinuntahan ay yung Wandering Planets. O diba guys, iba't ibang mga planets ang nakasabit dyan at punong-puno yan ng ilaw at ng mga salamin sa paligid. Ito namang sumunod na pinasukan namin ay talaga namang napakaganda na parang glow in the dark lahat ng nasa paligid. At yan nga pala ang naging picture namin dyan. Ito naman yung Running Temple na interactive games na talaga mag-e-enjoy din, hindi lang ng mga bata, pati ng mga magulang nila. At kita nyo naman si Papa Ray, enjoy na enjoy din na gawin niyang Running Temple. Nakikipag-agawan pa nga sa mga anak, oh. At iyan naman ang Infinite Train. Talaga namang ang ganda sa loob nito at kapag tumingin ka dyan sa window, feeling mo talaga ay nag-travel ka. Ang lakas nga din palang maka-Japan vibes nito. Akala mo naman nakarating na ng Japan yan. Uy! At ito naman ang Jellyfish Paradise. At sa ganda ng mga ilaw nito ay aakalain mo talagang jellyfish ang effects niya. Samahan pa na maraming mga salamin sa paligid. Ito naman guys ang Space and Time Tunnel na kung saan feeling mo ay talagang tinatransport ka sa ibang mundo. Kaya nga lang guys, dahil weekend ngayon at medyo maraming tao sa loob, kaya parang hindi mo masyadong ma-appreciate at ma-experience yung effect nito. Pero kapag lumapit ka sa bandang unahan, sa harapan, doon mo palang ma-appreciate yung effects niya guys. Ayan o, tingnan nyo naman. Yan nga pala at sumingit kami ni Papa Ray. Inaya ko siya na magpa-picture kami kay Ate Faith. At ayan, naka-video pa nga o, hindi ba? 2-in-1 pa. Habang ito namang si Rilo, tuwang-tuwang parang nagpapaagos doon. Isa din ito sa lugar na pinuntahan namin na talaga namang nag-enjoy kami. Ito nga pala ang Magical Graffiti. Kung saan, yung picture na nandyan o yung drawing ay kukulayan mo. Pagkatapos mo namang kulayan, ay i-scan mo sa gilid. At saka siya lalabas doon sa wall. Pagdating niya sa wall, kita nyo naman at lahat ng drawing ay gumagalaw. Sobrang enjoy ni Papa Ray. Ito nga at napahuli pa siya ng isda. Uy! Yan na nga pala yung ginawa ni Ate Faith. Dahil may pangalan ito, kaya madali niyang nakita yung gawa niya. O hindi ba, kaya talagang mag-e-enjoy ka at matutuwa ka dito sa Magical Graffiti. Ito at hinahanap naman namin ang gawa ni Rilo. Medyo mahirap nga hanapin dahil sa dami na ng mga drawing na lumabas dyan. At ayan, sa wakas nakita din namin ang gawa niya. Ayan at sinusundan na nga niya at tuwang-tuwa siya. Yan naman pala guys ang dance cube. Ang sabi ng aking mga anak ay kailangan mong tapakan yung mga green saka blue light. Actually, hindi ko maintindihan yung laro na yan. Basta ang alam ko lang guys ay enjoy na enjoy silang tapak-tapakan yung mga ilaw na yan.
Ito naman ang kaleidoscope na perfect kung gusto mong magpa-picture dahil sa ganda at kakaibang effects nito. Ito naman ang Battle of the Sea na merong interactive game sa pinaka-wall at dahil maraming tao kaya nag-slide-slide na lang si Rilo. May mga ilan pa kami na hindi napasukan dyan guys dahil medyo maraming tao kaya pinili na lang namin yung medyo maluwag-luwag. Kaya nga suggest ko sa inyo guys kung pupunta kayo sa weekdays na lang siguro para medyo less ang mga taong napupunta dyan. Pero ganun pa man, nag-enjoy talaga kami dyan sa Space and Time Cube dahil another experience na naman para sa aming pamilya. Magkano ang entrance? 780 para sa adult at 580 naman para sa kids. Pero nung time na nagpunta kami niyan ay may promo sila na buy 2 and get 1 free. Medyo may kamahalan siya, oo, pero pag para naman sa pamilya mo at makikita mo na mag-e-enjoy ang mga bata, go lang tayo. Minsan lang naman sila maging mga bata, kaya sabayan at sulitin na natin, hindi ba? Hindi naman ito pag-aaksaya, kundi pag-iipon ng magandang memorya at alaala para sa kanila.